Hello sa ating mga kasuki. Good morning. Ngayon, ang i-vlog ko ay ang aking tindahan. Maliit na tindahan. Yan, itutur ko kayo. Yan. Yan ang aking maliit na tindahan. Meron akong frozen. Meron akong mga frozen. Meron akong ice cream. Ito yung mga frozen foods ko. Frozen ko ay ito yung mga fries ko. Ito ko nilagay ice cream kasi wala nang lagayan na puno na. Yan yung mga frozen ko, mga Pampangas best pa lang. Tapos meron din tayong yellow. Yan, medyo maganda din yung yellow natin. Saka meron din tayong ice pop. Meron tayong mga drinks. Ayan, yung mga drinks natin. Tapos, itong mga ice cream. Ayan. Yan na yung maliit na tindahan. Ayan. Ayan na. Tapos, nag-Gcash din tayo. Ayan, yung mga Gcash rates ko at saka nag-load tayo. Ngayon, sa topic natin ngayon, paano nga ba ako nagre-record ng aking everyday sales? Ngayon kasi, wala pa kaming 1 month. So, ang sales ko, kakasimula pa lang namin, so ang sales ko ay maliit pa lang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong ginagamit kong POS para mai-record ko yung mga sales ko everyday. Ito ang aking ginagamit. Papakita ko sa inyo. Wait lang guys Ang ginagamit kong POS. Yan. Tapos, dito mo makikita ko ng everyday sales mo. Yan. Ang sales ko pala ngayon na 67 dahil pag gantong oras, wala pa talagang tao. Tapos, kahalos kabubukas ko lang din. Tapos, pag ganta dito sa ginagamit kong POS, makikita mo yung total sales mo sa isang buwan. For example, ito. Yan. For example, yan. Naka 33,000 na ako na sa simula nung makikita mo yung simula nung September. Ngayon, itong August, nung August, yan, naka 33,000 ako. Tapos yung September, wala pa. Kasi nung August, pa lang kami, half ng August pa lang kami nag-start kasi bago pa lang kami. Tapos dito makikita mo yung mga products ko. Kasi gumagamit ako ng scanner. Yan. Gumagamit ako ng scanner. Ngayon, itong POS na to, hindi pa siya accredited ng BIR kasi nga, hindi pa ako kuha ng permit ko. Pero, hindi ko na siya iano sa BIR to kasi mahal nga. Ko lang siya to as record ko lang sa everyday sales. Kung maganda dito sa POS na na-download ko, makikita mo dito kung ano yung mga top sales mo. For example, yung ice cream ko kasi nga 'di ba? Yung ice cream ko makikita mo dito kung magkano na yung dito ka sa reporting, ayan. Sa reporting, tapos products, tapos kung ano yung product na gusto mong makita kung magkano na yung total sales. For example, sa ice cream. Ayan. Yung ice cream ko, i-click mo yung show report, makikita mo kung magkano na yung total na nabenta mo sa ice cream. Ayan. Total na nabenta ko sa ice cream ay 2,046. Iba-iba nga na yun, iba-ibang klaseng ice cream kasi quantity niya 83. Pero yung total sales ko sa ice cream ay 2,046. Kailangan natin tong total product kasi nga, for example, sa ice cream, nakahiwalay siya sa mga ganitong product. Hiwalay dapat yung ice cream. So, hindi na tayo mahihirapang magsulat-sulat pa sa notebook. Makikita na natin kaagad. Tapos, ito yung mga binili ng customer sa atin. Makikita natin yan. Yan, frozen. Kanina may bumili sa akin. Mga ganun. So, ngayon guys, ito yung aking everyday sales. Ayan, makikita mo na kung anong date. Dito mo naman makikita kung
for example, nakalimutan ko nag-record kahapon, magkano kaya yung total sales ko? Ita-type mo lang dyan yung date kung kailan mo gusto makita. For example, kahapon or ng mga nakarang araw. Tapos makikita mo na kung magkano yung total sales mo. Para maisulat mo din sa notebook. Syempre tayong mga store, kailangan nating isulat yung mga everyday sales natin kasi yun yung pinapasa natin sa BIR. Guys, dahil nagsisimula pa lang kami ngayon sa tindahan, wala pa kaming 1 month, hindi ko pa nakikita kung magkano ba yung kikitain namin sa isang buwan, kung makakabawi pa kami sa rent namin kasi ang rent namin is 5,000, tapos dumating yung bill namin sa kuryente which is 2,000 kasi nga 2 freezer namin, 1 chiller. So ang kumukonsumo, yung estimate ko na yung freezer ko, kumukonsumo siya ng 800 pesos per month. 700 to 800 pesos per month. So, kailangan mabawi natin yung pambayad natin ng kuryente sa yung mga ice cream, kailangan mabawi natin yung mga pinababayad natin ng kuryente. Kaya, kailangan fast moving ang ating mga product. Ngayon, di ko pa nakikita dahil wala pa kami isang buwan yung ibang mga product ko. Kasi yung sa akin, may na yung mga ganito ay mga ganyan, mga ganito, mga sari-sari store. Ang malakas sa akin, frozen saka ice cream. So, pinag-iisipan ko kung mag-focus na lang ako sa mga frozen. Parang ganun. Kasi, hindi masyadong nagmo-move yung mga product ko na mga ganyan. Ngayon, nagbabawas na kung hindi na ako masyadong bumibili ng mga hindi nag-move kasi kailangan natin yung mga fast moving ang bibili mo natin dahil maliit pa yung ating puhunan. Yun lamang guys, sa next vlog ko ituturo ko kung paano mag-download ng POS tapos kung paano siya i-install sa inyong PC. Yun lamang guys, maraming salamat.